Ang hardin ay hindi lang basta isang mamahaling kainan. Ito ay isang bulwagan ng kapangyarihan sa gitna ng lungsod. Ang bawat hapag ay tila nagkakahalaga ng kayamanan at ang mga kristal na kandelabro na nagbigay liwanag sa mga marmol na sahig ay parang mga nakabiting bituin. Ang hangin ay mabigat sa bango ng mga eksklusibong alak at ng mga putahing may pangalan sa wikang banyaga. Ito ang lugar kung saan nagtitipon ng mga mayayaman hindi lang upang kumain, kundi upang ipagmalaki kung gaano sila kahalaga. Si Michelle Montoya, bagamat pagod ang mga paa, sa maghapong pagtayo ay naglalakad sa pagitan ng mga hapag na ito. Ang kanyang kanang kamay ay hawak ang bandehadong perpektong balanse. Ang kanyang mukha ay may nakasanayang profesional na ngiti, isang maskara na natutunan niyang isuot mula nang magsimula siyang magtrabaho rito. Siya ay bata pa, ngunit ang kanyang mga mata ay nagkukwento ng tahimik na sakripisyo ng mga pangarap na tila napakalaki para sa isang tulad niya at ng madaling araw na pag-aaral ng wikang Hapon. Nakarating siya sa Anghardin, ilang buwan na ang nakalipas naghahanap ng trabahong makatutulong sa kanyang matrikula sa kolehiyo. Hindi ito ang trabahong gusto niya, ngunit ang bawat tip, ang bawat dagdag na oras ay naglalapit sa kanya sa buhay na kanyang inasam. Mesa 12. Hindi pa tapos ang mga baso nila Montoya. Ang tinig ni Lorenzo Figueroa ang tagapamahala ay matalim at malakas. Tinatapos ang pag-iisip ni Michelle na parang isang matalim na gulok. Si Lorenzo ay isang lalaking may edad na may buhok na sadyang nakahagod at may ekspresyong nagpapamalas ng pagiging superior, isang ekspresyong likha lamang ng mga taong may malalim na insecurity. Tinitingnan niya ang mga serbidor na parang hangin kapaki-pakinabang lang kapag naglilingkod at nakaiinis kapag humihinga. Masusunod po Ginoong Figueroa, sagot ni Michelle, walang emosyon ang tinig. At bilisan mo, naroon si Ginoong Salazar at alam mo kung paano siya magalit. Kapag hindi perpekto ang serbisyo, alam na alam ni Michelle. Si Roberto Salazar ay isa sa pinakamaimpluwensyang negosyante sa lungsod, may-ari ng Pacific Hotel Chain at sanay na lumuluhod ang mundo sa harap ng kanyang tseke. Bawat linggo siyang dumadating sa Anghardin, laging may kasamang magkakaibang kasosyo at laging may parehong bastos na pag-uugali. Ang kanyang pera ay nagbibigay sa kanya ng karapatang tratuhin ang iba sa paraang gusto niya. Nang gabing iyon si Salazar ay nasa prominenteng Mesa 12 kasama ang 3 kasosyo. Ang kanilang tawanan ay masyadong malakas at ang kanilang mga komento tungkol sa mga empleyado ay hindi man lang sinubukan itago. Nakasanayan na ni Michelle ang baliwalain. Ang mga ito, bumuo ng mga pader upang protektahan ang kanyang dignidad habang nagsasalin ng alak na mas mahal pa sa kanyang lingguhang sahod. Hayaan mo na Mars. Yan ang presyo ng pagkain ng masarap na pagkain araw-araw, bulong ni Joy ang kaibigan at kasamahan ni Michelle habang nagdaan. Ang presyo ng pagkain ng sarili mong kaluluwa, tugon ni Michelle ng pabulong walang malay na binibigyang kahulugan ang damdamin ng lugar. Ngunit ang gabing iyon ay magiging kakaiba. May ibang plano ang tadhana. Biglang bumukas ang pangunahing pinto at isang matandang babae ang pumasok dahan-dahan, ngunit may dignidad ang lakad. Agad siyang napansin ni Michelle. May kakaiba sa kanya na humihingi ng atensyon. Siya si Gloria Tanaka, isang Hapon na may pilak na buhok na perpektong nakahagod at nakasuot ng eleganteng burgundy blazer na tumutugma sa kanyang malinis na kutis. Ang kanyang mga mata, bagamat may pagod ng maraming taong nabuhay, ay nagningning sa malalim na katalinuhan. Lumapit ang babae sa podium ng reception kung saan sinalubong siya ni Nico, ang host, na may pagkalito sa muka. Magandang gabi. Mayroon po ba kayong reservation, tanong ni Nico sa Filipino? Tumugon ang matanda sa Hapon. Malambot ngunit matatag ang kanyang tinig. Ipinaliwanag niya ang isang bagay, nagkukumpas patungo sa loob ng kainan, ngunit si Nico ay kumurap-kurap lamang, hindi maunawaan ang isang salita. Pasensya na po ma'am, hindi ko po maintindihan. Sabi ni Nico, itinaas ang mga kamay bilang tanda ng kawalan ng magawa.
Sinubukan ulit ng matanda sa pagkakataong ito ay mas mabagal ngunit pareho ang resulta. Isang di nakikitang hadlang ang nabuo sa pagitan nila na gawa sa mga wikang hindi nagtatagpo. Narinig ni Lorenzo Figueroa ang kaguluhan. Nagpalit ang kanyang ekspresyon mula sa pagiging mausisa tungo sa pagkairita sa loob lamang ng ilang segundo. Anong nangyayari rito? Tanong ni Lorenzo. Hindi po nagsasalita ng Filipino o Ingles ang matanda, Ginoo. Hindi ko po alam ang gagawin pabulong na paliwanag ni Nico. Tiningnan ni Lorenzo ang matanda mula ulo hanggang paa. Tinitimbang siya na parang paninda. Sa kabila ng eleganteng damit nito, nagpasya siyang hindi ito sulit bigyan ng oras. Ma'am, kung hindi po kayo makakapag-communicate, hindi po kami makatutulong. Sabi niya ng dahan-dahan binibigyang diin ang bawat pantig na para bang yun ang makapagpapaintindi sa kakanya. Siguro po maghanap na lang kayo ng ibang lugar. Nagsalubong ang kilay ng Haponesa, halatang nakuha ang mapanlait na tono kahit hindi niya naintindihan ang eksaktong mga salita. Kinuha niya ang kanyang cellphone at sinubukang ipakita ang isang bagay sa screen, isang reservation marahil, ngunit hindi man lang tumingin si Lorenzo. Nico, ihatid mo na siya sa labasan, utos ni Lorenzo. Pinanood ni Michelle ang tagpo mula sa di kalayuan, malakas ang tibok ng puso. Alam niya ang damdamin ng hindi naiintindihan ang paghuhusga bago pa magkaroon ng pagkakataong magpaliwanag. Naalala niya ang kanyang ina, si Lourdes na noong bata pa ay lumipat sa bansa at ang mga kwento ng kahihiyan dahil sa hindi pagkaalam ng wika. Ngunit bago pa siya makakilos, isang malakas na tinig ang umalingaw-ngaw mula sa Mesa 12. Aba, ano yan? Si Roberto Salazar ay tumayo, hawak ang baso ng alak, pinagmamasdan ang tagpo ng may mapang uyam ng ngiti. Isang matanda na nawawala, hindi alam kung nasaan siya. Naglakad si Salazar patungo sa resepsyon. Umaalingaw-ngaw ang tunog ng kanyang mamahaling sapatos sa marmol na sahig. Tingnan niyo siya. Nakadamit na parang mayaman pero hindi makapagsalita ng isang salitang maiintindihan. Walang alam, ilang nerbiyosong tawanan ang umalingaw-ngaw mula sa mga kalapit na hapag. Nagbago ang kapaligiran ng kainan na parang may maitim na ulap na tumakip sa mga kristal na kandelabro. Tinitigan ng Hapon na si Gloria Tanaka, si Salazar hindi nangingimi. Hindi siya umatras, hindi niya iniyuko ang kanyang tingin. Tinitigan lamang niya ito gamit ang mga matang tila nakakita na ng napakaraming mundo para matakot sa isang tulad ni Salazar. Hoy Lola, lumapit pa si Salazar. Ang amoy ng mamahaling alak ay umabot sa matanda. Nawawala ka na ba? Maghanap ka na lang ng fast food restaurant. Ito ang Hardin. Importante lang ang pumapasok dito. Ginoong Salazar, pakiusap mahinang sumubok si Lorenzo na mamagitan mas nag-aalala sa panlabas na anyo kaysa sa dignidad ng matanda. Bakit nagpapakatotoo lang ako? Humarap si Salazar sa kanyang di sinasadyang tagapakinig. May nakaiintindi ba sa inyo ng sinasabi ng matandang ito? Sino rito ang nagsasalita ng anuman ang sinasabi niya? Ang katahimikan ang naging sagot. Maraming pares ng mata ang nakamasid ang ilan ay naiilang, ang iba ay naaliw ngunit walang nagsalita. Walang nangahas sumalungat kay Roberto Salazar. Ayan. Akala ko na nga ba? Tumawa si Salazar ng may kasiyahan. Sa bansang ito Filipino ang sinasalita natin, ma'am. Kung hindi mo kayang mag-abalang matuto siguro, ay hindi ka dapat narito. Naramdaman ni Michelle na may pumutok sa loob niya. Hindi galit kundi isang bagay na mas malalim. Ito ang echo ng lahat ng pagkakataon na tinrato ang kanyang ina na parang wala dahil sa kanyang accent. Ito ang kawalang katarungan na makita ang isang matandang babae na inihinihiya sa publiko habang ang lahat ay tahimik na nanonood. Kumilos ang kanyang mga paa bago pa man ito mapigilan ng kanyang isip. Sa inyong permiso, ang kanyang tinig ay lumabas ng mas malakas kaysa sa inaasahan. Agad siyang hinarang ni Lorenzo. Montoya, anong ginagawa mo? Bumalik ka sa trabaho mo. Kaya kong tumulong, sagot ni Michelle. Nakatuon ang tingin niya sa Hapon na babae. Nagsasalita ako ng Hapon. Isang bulong ang umikot sa buong kainan. Sumabog sa tawa si Salazar.
Ang tawanan niya ay malakas at mapang-uyam. Ikaw isang serbidor na nagsasalita ng Hapon. Pakiusap lalo itong sumasarap. Hayaan mo siyang sumubok, sabi ng isa sa mga kasosyo ni Salazar na naaliw sa inakala niyang isa pang sandali ng kahihiyan. Nag-alinlangan si Lorenzo sa pagitan ng protokol at kuryosidad. Sa huli sa isang kumpas ng pag-ayaw siya ay tumabi. Sige Montoya, magpakahiyang-hiya ka kung gusto mo. Humugot ng malalim na hininga si Michelle. Lumapit siya kay Gloria Tanaka at nakatingin. Nang diretso sa kanyang mga mata, siya ay nagsalita. Ang mga salita ay dumaloy mula sa kanyang mga labi na parang tubig bukal matatas na hapon magalang na may angkop na formalidad para sa pag-uugali sa isang matanda. Tinanong niya ang pangalan ng matanda kung meron ba siyang reserbasyon at kung kailangan ba niya ng tulong. Ang katahimikang bumalot sa kainan ay lubos na pakalalim na maririnig ang pagdagundong ng kanilang mga puso. Lumiwanag ang mga mata ni Gloria Tanaka sa pagtataka. Sa unang pagkakataon ng gabing iyon, isang ngiting totoo ang sumilay sa kanyang mukha. Tumugon siya sa hapon, ang kanyang tinig ay tila nanginginig sa emosyon. Nakikinig ng mabuti si Michelle, tumatango sumasagot. Isang tunay na pag-uusap ang nagaganap sa harap ng lahat at walang sino man maliban sa kanilang dalawa ang nakaiintindi ng isang salita. Ano ang sinasabi niya? Galit na tanong ni Salazar. Ang kanyang kasiyahan ay nagbago na sa iritasyon. Ano ang sinasabi mo sa kanya? Itinaas ni Michelle ang isang kamay, humihingi ng isang sandali. Nagpatuloy siya sa pakikipag-usap sa matanda. Ang kanyang ekspresyon ay naging mas seryoso sa bawat salitang kanyang narinig. Sa wakas humarap siya kay Lorenzo at Salazar. Si Ginoong Tanaka po ay may reservation para ngayong gabi, sabi ni Michelle, malinaw at matatag ang boses. Reservation po para sa 4 na tao sa private function room. Hinihintay niya po ang kanyang pamilya na paparating anumang oras. Namutla si Lorenzo. Reservation sa private function room. Dali-dali siyang tumakbo sa podium. Ang kanyang mga daliri ay nagmamadaling hanapin sa libro ng reservation. Ang kulay ay naubos sa kanyang mukha nang makita niya ang hinahanap. Si Ginoong Tanaka private room. Kumpirmado ang reservation, ilang linggo na ang nakalipas, bulong niya sa sarili. May gusto rin pong iparating si Ginoong Tanaka. Patuloy ni Michelle. Ang kanyang tingin ay nakatuon na kay Roberto Salazar. Naiintindihan niya raw po ng perpekto kung kailan siya ginagalang at kung kailan siya dinidispatsa. Ang wika raw po ng paghamak ay universal. Ngapaw ang bibig ni Salazar upang sumagot, ngunit walang salitang lumabas. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, hindi alam ng dakilang negosyante kung ano ang sasabihin. At isa pa, isinali ni Michelle habang nagsasalita si Ginoong Tanaka. Sinasabi niya na sa kanyang bansa, ang paggalang sa mga matatanda ay sagrado, na ang tunay na yaman ay hindi sinusukat sa bank account, kundi sa kung paano natin tratuhin ang iba, lalo na ang mga taong iniisip nating hindi nakaiintindi sa atin. Ang buong kainan ay tila hindi na humihinga. Ang mga kasosyo ni Salazar ay nagpalitan ng tingin, hindi komportable. Si Lorenzo ay lumapit, halos gumagapang ang kanyang pag-uugali ay tuluyang nagbago. Ginoong Tanaka, ang taos-puso kong paumanhin. Pakiusap, hayaan ninyo po akong ihatid kayo ng personal sa private function room. Lahat ng naganap ngayong gabi ay libre na. Sumagot si Ginoong Tanaka sa hapon, nakatingin ng diretso kay Michelle. Sinasabi niya na pupunta siya sa private function room, isinalin ni Michelle. Ngunit may isang kondisyon. Gusto niya na ako ang magsilbi sa kanyang hapag ngayong gabi. Ako lang. Mabilis na tumango si Lorenzo. Oo, syempre Montoya. Simula ngayon itinalaga ka ng eksklusibo sa private function room. Nang ihatid ni Michelle si Ginoong Tanaka patungo sa loob ng kainan, dumaan siya kay Roberto Salazar. Tiningnan siya ng negosyante nang may pinaghalong galit at paghihiya. Hindi siya sanay na mapahiya, lalo na ng isang simpleng serbidor. Hindi pa tapos ito, bulong ni Salazar nang dumaan si Michelle sa kanyang tabi. Walang magpapahiya sa akin na parang isang tanga. Hindi sumagot si Michelle. Nagpatuloy lamang siya sa paglalakad, diretso ang likod, buo ang kanyang dignidad.
Ngunit habang tumatawid siya sa pintuan, patungo sa private function room, hindi niya maiwasang makaramdam ng ginaw. Ang mga salita ni Salazar ay parang banta, at ang mga tulad niyang tao ay hindi nagbabanta ng walang laman. Sa sandaling pumasok sila sa silid at magsara ang pinto, si Ginoong Tanaka ay humarap kay Michelle. Ang kanyang ngiti ay nawala at ang kanyang mga mata ay naging seryoso. Kinuha niya ang kamay ni Michelle. Maraming salamat sa iyong ginawa, iha. Ngunit alam kong hindi ito matatapos dito. Bumaling siya kay Lorenzo na tila hinihintay ang kanyang susunod na utos. Ginoong Figueroa, malinaw na sinabi ni Ginoong Tanaka, ang babaeng ito ay isang hero. Siya ang magsisilbi sa akin sa loob. Ngunit ang iyong serbidor ay nakatakdang umuwi ng ligtas, hindi ba? Kung ang sino man ay magdurusa dahil sa kanyang pagtatanggol sa isang tao, dapat ka bang maging tagapamahala sa isang lugar na pinahahalagahan ang dignidad? Namutla si Lorenzo. Wala siyang mawawala. Ginoong Tanaka, pangako. Kailangan mo pa rin siyang tanggalin. Ginoong Figueroa, mariing sinabi ni Roberto Salazar na biglang dumating sa pintuan ng silid. May dalang abogado. Sinira niya ang aking hapag. Kung hindi mo siya tatanggalin, sisirain ko ang buong ang hardin. Pili ka. Nanginginig ang kamay ni Lorenzo Figueroa, naniningkit ang mata at namumutla ang muka habang tinitingnan si Michelle at ang banta ni Salazar. Michelle Montoya, nagsalita si Lorenzo, ang kanyang tinig ay tila nanginginig sa takot. Ikaw? Ikaw ay? Si Santina, tila isang bombang sumabog ang mga salita ni Lorenzo sa loob ng private function room. Si Michelle, bagamat nakaramdam ng isang matalim na kirot sa dibdib, ay hindi nagpabago ng ekspresyon. Ang kanyang likod ay nanatiling tuwid, sinasalamin ang matibay na dignidad ng kanyang yumaong ina. Sige, Ginoong Figueroa, matatag niyang sinabi, walang bahid ng puot. Naiintindihan ko po. Si Roberto Salazar, na may ngiting tagumpay sa kanyang mukha, ay nagkrus ng mga braso. Ayan, dapat lang. Ang mga tulad mong walang alam ay dapat umalis sa lugar ng mga importante. Ngunit si Gloria Tanaka, ang matronang Hapones, ay hindi na nagbigay ng pansin kay Salazar. Ang kanyang mga mata ay nakatitig kay Lorenzo at ang awtoridad sa kanyang tinig ay mas matalas pa sa gulok. Ginoong Figueroa, mahinang sabi ni Gloria, ang iyong pagpili ay malinaw na nagpapakita ng uri ng establishmento na pinatatakbo mo. Pinahahalagahan mo ang pera ng isang bastos na negosyante kaysa sa dangal ng iyong empleyado. Kaya ihatid mo si Michelle sa kanyang mga gamit. Siya ay umalis na, ngunit huwag mong asahan na magpapatuloy pa ang hapunan namin dito. Pagkatapos sabihin iyon, bumaling si Gloria kay Salazar. At ikaw, ginoon niya, sa perpektong Filipino, dapat kang mahiya. Ang kayamanan ay hindi nagbibigay ng karapatan para sa kawalang galang. Sa huling pagkakataon, umalis ka sa silid na ito. Si Salazar ay nanatiling nakatayo ng may gulat. Ang kanyang mukha ay naging pula sa galit at pagkalito. Hindi siya sanay na utusan. Sa huli, hinila siya ng kanyang abogado palabas ng silid. Si Lorenzo, nanlulumo at nanginig, ay lumapit kay Michelle. Montoya, patawarin mo ako, pero si Ginoong Salazar, kaya niyang sirain kami. Tiningnan siya ni Michelle. Ang dignidad ko ay hindi dapat maging kapalit ng inyong negosyo, Ginoong Figueroa. Huwag na po kayo magaganap, po kayo mag-alala. Ang kanyang mga mata ay nagsabi ng higit pa sa kanyang mga salita. Kinuha niya ang kanyang bandehado at iniwan ang silid kasunod ni Lorenzo na halos tumakbo. Ang pagkuha ng kanyang mga personal na gamit ay mabilis at walang seremonya. Ang kanyang apron, ang kanyang ID, ang panyo na regalo ng kanyang ina. Lahat ay inilagay sa isang maliit na bag. Pasensya na, Mars, bulong ni Joy, ang kanyang kaibigan, habang yakap siya. Huwag kang mag-alala. Maghahanap tayo ng mas magandang trabaho. Salamat, Joy, tugon ni Michelle. Ngunit sa kanyang puso, naramdaman niya ang matinding pagod. Isa na naman siyang pinto na nagsara. Ang matrikula niya ay mas lalong naging mahirap abutin.
habang naghihintay siya sa labas ng Anghardin para sa diip na magdadala sa kanya pauwi ang pag-iilaw ng mga kandelabro ay tila ng iinis. Ang kirot ng kawalang katarungan ay nagiging galit. Nag-aral ako ng husto. Nagtrabaho ako ng husto. Ngunit ang isang tawag sa telepono ng mayaman ay mas malakas pa sa lahat ng pinaghirapan ko. Biglang isang itim at makintab na sasakyan, isang mamahaling sedan, ang huminto sa kanyang tabi. Bumaba ang bintana at nakita niya si Gloria Tanaka. Ngunit may kasama si Gloria, isang lalaking nasa edad, 40 mukhang negosyante, ang nagmamaneho si Kenji. Pumasok kaihaanyaya ni Gloria, ang kanyang tinig ay hindi na malambot, kundi may matatag na utos. Nag-aalangan si Michelle. Ginoong Tanaka, hindi na po kailangan. Ayos lang po ako. Hindi Michelle, hindi ka ayos mariin na, sabi ni Gloria. Pumasok ka. Meron tayong pag-uusapan at hindi ito tungkol sa serbisyo sa hapag. Pumasok si Michelle sa likod ng sasakyan. Tahimik ang loob at ang aircon ay nagpalamig sa tensyon. Si Kenji sa harap ay tumingin sa rearview mirror at ngumiti ng may pag-unawa. Gusto kong humingi ng paumanhin para sa kaguluhan sinimulan ni Gloria. At gusto kong maging tapat. Ang lahat ng nangyari kanina, ang pagpapanggap ko na hindi ako makapagsalita. Ang pag-upo ko doon, ito ay isang pagsubok. Tumingin si Michelle kay Gloria na gulat. Pagsubok po, oo. Para makita ko kung gaano ka kahusay, kung gaano ka katatag, at higit sa lahat kung meron ka bang dignidad na handang ipagtanggol ang isang di kilalang matanda. Hindi ako nabigo, Michelle. Nagpatuloy si Gloria, ang kanyang mga mata ay malungkot at matindi. Hindi ako narito dahil sa Anghardin, iha. Nandito ako dahil sa iyong ina. Sa iyong tunay na ina. Dahan-dahang gumulong ang sasakyan sa tahimik na kalye. Ang pangalan ko ay Gloria Tanaka. At ang iyong inang si Lourdes Montoya, na mas kilala sa amin bilang Jerome Nakamura, ay ang pinakamatalik kong kaibigan sa Japan noong kami ay dalaga pa. Ang pangalan, Jerome. Ito ang pangalang naririnig niya sa pabulong na panaginip ng kanyang ina. Ang pangalang nasa likod ng mga lumang larawan. Nang umalis si Lourdes sa Japan, nagbigay siya sa akin ng isang pangako. Sabi ni Gloria, tumingin sa kalayuan. Na kung ano man ang mangyari, hahanapin ko ang kanyang anak at protektahan. Ito ay isang banal na panata sa aming kultura. Ang aking ina, halos pabulong na tanong ni Michelle, bakit niya kailangang iwanan ng lahat? Bakit siya namuhay ng mahirap? Humugot ng malalim na hininga si Gloria. Dahil sa dalawang bagay, iha. Pag-ibig at isang malaking lihim na kayang magpabagsak sa dalawang pinakamakapangyarihang pamilya sa Japan, ang mga Nakamura at ang mga Yamamoto. Biglang huminto ang sasakyan sa harap ng isang gusaling condominium na may matataas na pader na may malaking seguridad. Ito ay hindi ang bahay ni Michelle. Bago ka pumunta sa inyo, kailangan mong malaman ang katotohanan. Kailangan mo ng proteksyon, paliwanag ni Gloria. At ito ang una. Kinuha ni Gloria ang isang matandang kahong gawa sa balat leather box mula sa bag niya, lumang-luma at may kakaibang disenyong Hapon. Ang kahon ay tila nanginginig sa dami ng mga lihim na taglay nito. Ang kahong ito ay ipinagkatiwala sa akin ni Lourdes bago siya umalis. Sinabi niya na ibigay ko lamang sa kanyang anak kapag handa na ang anak na ito na harapin ang mga anino ng kahapon. Binuksan ni Michelle ang kahon. Ang amoy ng lumang papel ng pabango ng kanyang ina at ng pinreserbang alaala ay tumama sa kanyang mukha. Sa loob ay may mga lumang larawan, mga postcard mula sa isang bansa na hindi niya nakita at isang maliit na Japanese fan na may sirang pulseras. At sa ilalim may isang selyadong sobregawa sa makapal na papel na may sulat kamay ng kanyang ina. Para kay Michelle, kapag handa na siyang malaman ang katotohanan. Basahin mo yan, Michelle. Sabi ni Gloria, puno ng pag-ibig ang kanyang mga mata. Basahin mo ang mga salita ng iyong ina. Iyan ang magsasabi sa iyo kung sino ang iyong ama at kung bakit ka inabandona ng kanyang pamilya. Sa iyong ama, si Daniel Yamamoto, at sa kanyang tiyahin si Desiree Nakamura,
na ngayon ay handa na gawin ang lahat upang hindi ka makakuha ng kahit ano. Kailangan mong malaman ang iyong kalakasan laban sa kanila. Dinala ni Kenji si Michelle sa kanyang maliit na apartment sa gilid ng lungsod. Ang pag-alis ni Michelle ay malungkot. Umupo siya sa kanyang kama at ang mumunting ilaw lamang mula sa labas ang nagbigay liwanag sa silid. Ang leather box ay nasa kanyang kandungan mabigat at puno ng pag-asa. Humugot ng malalim na hininga si Michelle. Inabot niya ang sobre at sinimulan itong buksan dahan-dahan na parang natatakot siyang basagin ng mga salita. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Ang sulat ay malinaw. Mahal kong Michelle. Nagsimulang tumulo ang luha sa kanyang pisngi habang binabasa niya ang mga lihim ng kanyang ina. Ang pag-ibig ni Lourdes kay Daniel, ang pilit na paghihiwalay, at ang katotohanan na ang kanyang ama ay hindi si Roberto Montoya kundi si Daniel Yamamoto. Ngunit may isang postscript sa dulo ng sulat sa Hapon na hindi niya naintindihan ng lubusan, ngunit may kakaibang bigat. Sa likod ng postscript, mayroong isa pang maliit na papel na nakakabit isang lumang litrato. Sa larawan makikita ang 3 taong nakangiti si Lourdes si Gloria at isang lalaking may seryosong tingin na kamukhang-kamukha niya. Ngunit ang nakasulat sa likod ng litrato ang nagpatigil sa kanyang paghinga. Ang susi, itatago sa Tokyo. Ang katibayan ng ang pag-agaw ng lupa, land grab. Nagbato ang kanyang cellphone, agad siyang tumawag kay Gloria. Ang kanyang tinig ay nanginginig at hindi makapaniwala. Ginoong Tanaka ang litrato, ang aking ina. Ano ang ibig sabihin ng pag-agaw ng lupa? Si Daniel Yamamoto. Siya po ba ang aking tunay na ama? Ang tawag ay nagtapos ng biglaan. Si Michelle ay nanatiling nakaupo sa gilid ng kanyang kama. Hawak ang telepono na parang isang basag na bagay. Ang kanyang silid ay tahimik, ngunit sa loob niya isang bagyo ng pagkalito at pagkadiskubre ang naglalabasan. Ang mga piraso ng kanyang pagkakakilanlan ay nagkalat sa kumot. Ang lumang larawan ng 3 nakangiting binata, ang salitang land grab na nakasulat sa Tagalog at Hapon at ang selyadong sulat ng kanyang ina. Ilang minuto siyang naghintay, tila nakalimutan ng paghinga. Pagkatapos tumunog ang kanyang telepono. Si Gloria Tanaka ang tumawag. Michelle, kalma, malumanay na, sabi ni Gloria. Huwag kang matakot. Handa akong ipaliwanag ang lahat. Ngunit kailangan kitang makita. Ngayon na. Bakit land grab, tanong ni Michelle, ang kanyang tinig ay tila hindi kanya. Inakala ko ang usapan ay tungkol sa pag-ibig at mana. Ano ang kinalaman ng lupa ng mga lupain sa lahat ng ito? Pumunta ka sa safe house na dinala sa iyo ni Kenji kanina, iha. Mas ligtas ka doon. Iyon ang ginagamit namin tuwing nandito kami sa Maynila. Hindi na ako makapaghintay, sabi ni Gloria. Dali-daling nagbihis si Michelle. Kinuha niya ang sobre, ang leather box at ang kanyang bag. Sa labas ng kanyang pinto may naghihintay ng itim na sedan. Si Kenji. Walang salita siyang pumasok sa sasakyan. Alam ni Kenji na ngayon ay oras na para maging tahimik at sumuporta. Pagdating niya sa safe house, si Gloria ay naghihintay na sa sala. Mayroong isang tsa na handa, ang aroma nito ay nagbigay ng kaunting kapayapaan sa gitna ng tensyon. Uupo ka, Michelle, utos ni Gloria. Ang kanyang ekspresyon ay may gravity na tumugma sa kapaligiran. Oras na para marinig mo ang katotohanan na iningatan ng iyong ina hanggang sa kanyang huling hininga. Umupo si Michelle at ipinatong niya ang mga larawan at ang sulat sa mesa. Ang iyong ama, si Daniel Yamamoto, ay hindi lamang isang simpleng mayaman sinimulan ni Gloria. Ang kanyang pamilya, ang mga Yamamoto, at ang pamilya ng iyong ina, ang mga Nakamura, ay 2 titan sa industriya ng Asya. Ang 2 pamilya na ito ay may pinagsamang kayamanan na nagpapatakbo ng ekonomiya sa maraming bansa. Ngunit ang imperyong ito, Michelle, ay itinayo sa dugo at kasinungalingan. Doon ipinaliwanag ni Gloria ang land grab, ang pag-agaw ng lupa. Bago ka isinilang, ang pamilya Yamamoto at Nakamura ay nagtulungan upang kunin ang malalaking lupain na mahalaga sa pagpapaunlad ng kanilang mga negosyo. Ito ay hindi lamang nangyari sa Japan,
kundi maging sa ilang bansa sa Timog Silangang Asya kasama na ang Pilipinas. Ang ginawa nila patuloy ni Gloria ang kanyang tinig ay tumataas sa galit, ay ginamit nila ang kanilang kapangyarihan at pera upang manipulahin ang mga batas, upang bayaran ang mga opisyal, at upang sirain ang mga pamilyang walang kamuwang-muwang na nagmamay-ari ng mga lupang yon sa loob ng henerasyon. Ang mga lupain na yon ay naging basihan ng kanilang imperyo. Napakagat ng labi si Michelle, kaya pala, pag-agaw ng lupa si Lourdes ang iyong ina, patuloy ni Gloria. Siya ay isang assistant sa opisina ng mga Nakamura noong panahong iyon. Sa aksidente natuklasan niya ang mga orihinal na ebidensya, mga sulat titulo ng lupa at mga testimony na nagpapatunay sa mga krimen. Ang iyong ina, Michelle, ay isang babae ng dangal. Alam niyang hindi siya makapamumuhay nang may kaalamang ang kanyang pamilya ay nagpayaman sa kasamaan. Kaya kinuha niya ang lahat ng katibayan at pumunta kay Daniel. Ngunit si Daniel, bagamat mahal na mahal si Lourdes, ay naging bihag ng kanyang sariling pamilya. Hindi niya kayang harapin ang pamilya. Kaya tumakas si Lourdes, hindi lang dahil sa pag-ibig at sa pagbubuntis, kundi para iligtas ang katotohanan at ang daan-daang pamilya na ninakawan ng kanilang mga lupain. Ang susi na binanggit niya sa larawan, Michelle, sabi ni Gloria tumuro sa litrato, iyan ang susi sa isang safety deposit box sa isang bangko sa Tokyo. Sa loob niyan, naroon ang lahat ng ebidensya. Ang lahat ng katibayan. Iyan ang ginawa niyang huling sandata para sa hustisya. Si Michelle ay nanatiling tahimik, pinoproseso ang bigat ng paghahayag. Ang kanyang ina ay hindi lamang isang inosenteng biktima. Siya ay isang whistleblower, isang bayani na nag-alay ng kanyang buhay at pagkakakilanlan para sa mas malaking katarungan. Ang pangalan ng iyong ina ay Lourdes Nakamura. Siya ay nagpanggap na si Lourdes Montoya ang asawa ng mabait na si Roberto Montoya upang itago ka, upang bigyan ka ng proteksyon. At ngayon, Michelle, sabi ni Gloria, ang iyong pinsan, si Desiree Nakamura, ang Director of Operations ng Nakamura Corporation. Alam niya ang tungkol sa ebidensya at alam niyang ikaw ang nag-iisang buhay na tagapagmana na may karapatang kumuha ng susi ng iyong ina. Ito ang dahilan kung bakit niya ginamit si Roberto Salazar upang subukang sirain ang iyong reputasyon noong nakaraang gabi. Gusto niyang ipakita sa buong mundo na ikaw ang anak ng tagapagtago ng lihim ay isang marahas, walang galang, at walang alam na empleyado na hindi karapat-dapat na makita ang anumang ebidensya, mariing sabi ni Gloria. Pero, bakit ako, tanong ni Michelle, ang kanyang boses ay tila isang iyak. Hindi ko naman kailangan ng pera nila. Hindi ko gusto ang mana nila. Bakit hindi na lang nila ako hayaan? Dahil ikaw ang anak ni Daniel Yamamoto at si Lourdes Nakamura, Michelle. Ikaw ang pagtatagpo ng dalawang kasalanan, malungkot na sabi ni Gloria. Ang iyong pag-iral ay nagpapatunay sa mga krimen ng kanilang mga pamilya. Kung makita mo ang mga ebidensya at isa publiko ang land grab, magigiba ang pundasyon ng kanilang imperyo. Hinawakan ni Gloria ang kamay ni Michelle. Huwag kang matakot. Hahanapin kita at matutupad ko ang aking pangako sa aking kaibigan. Ngunit bago tayo kumilos, may kailangan akong ipakita sa iyo. Kinuha ni Gloria ang isang lumang scrapbook mula sa bag ni Kenji. Ibinuklat niya ito sa isang pahina. Naroon ang mga larawan ni Lourdes noong bata pa, masaya at napapaligiran ng pamilya. Ngunit sa isang larawan, may isang batang babae na may matatalim na mata nakatingin kay Lourdes nang may malaking paghanga. Ito si Desiree, sabi ni Gloria. Siya ang pamangkin ni Lourdes at mahal na mahal niya ang iyong ina. Nang tumakas si Lourdes, sinabi ng pamilya kay Desiree na si Lourdes ay walang hiya at nagkanulo sa pamilya. Ang pag-ibig ni Desiree ay naging galit at obsesyon. Kaya niya gustong sirain ka, Michelle, dahil sa tingin niya, ninakaw mo ang pag-ibig ni Lourdes at ang katayuan na dapat sa kanya. Kaya hindi lang ito tungkol sa land grab, tungkol din ito sa personal na paghihiganti at matinding selos, bulong ni Michelle. Biglang tumunog ang telepono ni Gloria. Si Kenji ang tumawag mula sa labas.
Mama, narito na si Patrick Paredes. Nasa labas. Hindi namin alam kung paano niya kami nahanap. Pero gusto niya raw mag-usap. Patrick Paredes, tanong ni Michelle. Siya ba ang reporter o Michelle? Matatag na, sabi ni Gloria. Ang taong ito ang maaring maging susi mo sa publiko. Ipasok mo siya, Kenji. Oras na para magkaroon tayo ng mas maraming kaalyado. Iyon na ang hudyat. Pumasok si Patrick Paredes, may dalang makapal na folder at may ekspresyong seryoso. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, tumunog ang telepono ni Kenji. Sa kabilang linya, isang abogado sa Tokyo ang nagbigay ng balita na nagpabagsak sa lahat. Nico, sigaw ni Kenji sa hapon, nakarating na si Daniel Yamamoto. Ang sabi niya, sa lungsad lang siya makikipagkita. Sa konsulado, kailangan nilang magkita. Ngayon, nanginginig ang kamay ni Kenji nang ibaba ang telepono. Ang balita ng pagdating ni Daniel Yamamoto ay lumikha ng isang maikling matalim na katahimikan sa safe house. Ang tensyon ay mas mabigat pa sa mga kristal na kandelabro ng ang hardin. Si Michelle na ngayon ay nasa gitna ng pinaghalo-halong emosyon, takot, galit at kakaibang pag-asa ay huminga ng malalim. Ang pagdating ng kanyang biolohikal na ama, ang taong nag-iwan sa kanyang ina dahil sa kahinaan, ay nagdala ng katapusan sa isang matagal ng palaisipan. Si Daniel Yamamoto, sabi ni Michelle, ang kanyang tinig ay may matigas na tono. Nandito na siya. Oras na para harapin ang nakaraan, ihamariing sabi ni Gloria. Ngunit bago pa man sila magplano, kinuha ni Patrick Paredes ang reporter ang pagkakataon. Si Patrick ay isang lalaking may mga mata na nagpapahiwatig ng talamak, nakakulangan sa tulog, at ng paghahanap sa katotohanan. Ibinaba niya ang kanyang folder sa mesa. Ginoong Tanaka Michelle, sinimulan ni Patrick ang kanyang tinig ay may pagka-urgent. Kailangan nating unahin ito. Ang pag-uusap ninyo ni Daniel Yamamoto ay mahalaga, ngunit ang aking mga dokumento ay magbibigay sa iyo ng sandata. Para sa pag-uusap na yon, ang pag-agaw ng lupa ito ay hindi lamang isang kwento sa Japan. Ito ay tungkol sa atin. Hinila niya ang isang envelope mula sa folder at ipinatong sa harap ni Michelle. Ito ay larawan ng isang lumang bahay kubo na nakatayo sa lupain na may karatula na nagsasabing pribadong ari-arian ng Yamamoto Corporation. Ang pamilya ko ay galing sa Batangas. Paliwanag ni Patrick, ang kanyang boses ay naging mas malumanay. Ang mga ninuno ko ay may-ari ng mga lupain sa loob ng maraming henerasyon. Noong bata ako, kinuha iyon. Inalis ang aming mga pamilya at wala kaming nagawa. Ang mga lupain na yon ay ginawang resort para sa mga negosyanteng Hapon at Koreano. Ang kumpanyang kumuha isang subsidiary ng Nakamura Yamamoto. Gulat si Michelle. Kayo. Pamilya niyo ay biktima rin, tumango si Patrick. Ang aking pagiging reporter ay hindi lamang trabaho. Ito ay paghahanap ng katarungan. Nang marinig ko ang tungkol sa matandang babae, sa ang hardin, at ang iyong perpektong hapon, alam kong ito na ang aming pagkakataon. Si Desiree Nakamura, si Roberto Salazar, ang scandal, lahat ay konektado sa land grab. Gusto ni Desiree na manatiling nakabaon ang lihim na yon, kaya ginagamit niya si Salazar para sirain ka. Ang aking mga source ay nagbigay sa akin ng mga dokumentong nagpapatunay na binayaran ni Desiree si Salazar para gumawa ng eksena na magpapahamak sa iyo. Itinulak ni Patrick ang mga dokumento sa harap ni Michelle, bank statements, emails at mga larawan ng lihim na pagpupulong nina Desiree at Salazar. Kailangan mong gamitin ang mga ito, Michelle. Ipakita mo kay Daniel Yamamoto kung gaano kasama ang kanyang pamilya. Ipakita mo kung ano ang presyo ng kanyang kahinaan, ang presyo ng pag-iwan sa iyong ina. Si Michelle na ngayon ay may sapat na kaalaman ay kinuha ang mga dokumento, ang mga sulat ng kanyang ina, ang kanyang mga alaala, at ngayon, ang ebidensya ng krimen ng pamilya ng kanyang ama. Ang bigat ng responsibilidad ay tila nagpapabigat sa kanyang mga balikat. Daniel Yamamoto ay humihingi ng paghaharap sa konsulado. Ito ay isang neutral na lugar, Michelle. Sabi ni Gloria, hinawakan ang braso ni Michelle. Hindi kanya kayang galawin doon, ngunit kailangan mong maging matatag. Huwag mong hayaan na
Mamanipulate ka ng kanyang pagsisisi. Tandaan mo ang iyong ina ang bayani. Tumango si Michelle. Handa na ako. Ngunit may kailangan akong gawin bago pa man ako makipag-usap sa kanya. Humingi si Michelle ng sandali. Pumunta siya sa banyo. Tiningnan niya ang kanyang sarili sa salamin. Ang babae sa salamin ay hindi na ang serbidor na walang malay mula sa ang hardin. Ang kanyang mga mata na ngayon ay may kulay hapon, ay may tigas at determinado. Dahan-dahan kinuha niya ang sobre ng kanyang ina. Ito ay ang postscript sa Hapon. Sa wakas, ginamit niya ang lahat ng kanyang natutunan sa Institute Cultural del Valle. Nagsimula siyang magbasa. Ang postscript ay hindi tungkol sa mana. Ito ay isang huling habilin para sa aking minamahal na anak Michelle. Ang susi ay akin. Ngunit ang safety deposit box ay ipinangalan ko sa iyo dahil ikaw ang aking liwanag sa dilim. Ngunit bago mo buksan yon, Michelle, kailangan mong patawarin si Daniel. Mahal niya ako. At ang land grab, iyan ang dahilan kung bakit hindi siya makapag-asawa sa akin. Ang kanyang pamilya ay gagamitin yon laban sa atin. Patawarin mo siya. Ngunit huwag mong kalimutan ang dahilan kung bakit ako tumakas. Huwag mong hayaan ang land grab na manatiling nakabaon. Napaiyak si Michelle, hindi ng galit kundi ng pagkaunawa. Ang kanyang ina ay humihingi ng tawad para sa lalaking mahal niya. Bumalik siya sa sala na may bagong pananaw. Handa na ako. Daniel Yamamoto, sabi niya, matatag ang kanyang tinig. Haharapin ko siya. Makalipas ang 1 oras nasa labas na sila ng konsulado. Ito ay isang maringal na gusali, ang perpektong lugar para sa pagpupulong ng dalawang mundo ang mga dukha at ang mayayaman. Huwag mong hayaan na sirain kanya babala ni Gloria. Hindi niya magagawa, sagot ni Michelle, hawak ang folder ni Patrick. Mayroon akong katotohanan at mayroon akong pag-ibig ng aking ina. Dali-daling pumasok si Michelle sa konsulado. Si Gloria, Kenji at Patrick ay naghihintay sa labas. Ngunit sa pagpasok ni Michelle, may nakita siyang naghihintay sa lobby isang matandang lalaki na nakatayo malapit sa isang display ng mga bandila. Matangkad, may perpektong pananamit at may buhok na kulay pilak. Iyon, si Daniel Yamamoto. Lumingon si Daniel. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo. Sa loob ng maikling sandali, ang lahat ay tila huminto. Ang lalaki ay ang eksaktong kopya ng matandang lalaki sa larawan ng kanyang ina. Ngunit ngayon, ay may bakas ng matinding kalungkutan. Nagsimulang lumakad si Daniel palapit kay Michelle. Ang kanyang mga hakbang ay mabagal at ang kanyang ekspresyon ay may pag-aalangan. Si Michelle ay nanatiling nakatayo. Hindi gumagalaw, naghihintay na dumating ang kanyang ama. Sa wakas, huminto si Daniel sa harap niya. Ikaw ang anak ni Lourdes, tanong ni Daniel, ang kanyang tinig ay nanginginig. Hindi sumagot si Michelle. Sa halip, binuksan niya ang folder ni Patrick at kinuha ang larawan ng lumang bahay kubo na nakatayo sa lupain ng mga ninuno ni Patrick. Itinuro niya ang pangalan ng kumpanya. Ano ang ibig sabihin ng pag-agaw ng lupa, Ginoong Yamamoto? Matapang na tanong ni Michelle, ang kanyang tinig ay umaalingaw-ngaw sa labi. Huwag nating pag-usapan ang pag-ibig. Pag-usapan natin ang hustisya at ang mga lupain na ninakaw mo sa aking bayan. Ang ekspresyon ni Daniel ay naging gulat at takot. Tumalikod siya, parang gusto niyang tumakas, ngunit alam niyang wala siyang matatakasan. Hindi ko yan inaasahan, Michelle. Sabi ni Daniel, ang kanyang tinig ay puno ng pagsisisi at matinding kahihiyan habang napatingin siya sa larawan. Pumasok tayo sa silid. Kailangan nating mag-usap, hindi bilang ama at anak, kundi bilang kaaway at biktima. Ang pag-uusap ay naganap sa isang pribadong silid ng komperensiya sa loob ng konsulado, isang espasyo na idinisenyo para sa formalidad at secrecy. Umupo si Michelle sa isang dulo ng mahabang mesa ng komperensiya. Si Daniel Yamamoto ay umupo sa kabilang dulo, sadyang nagpapanatili ng distansya. Ang mesa ay naging isang simbolikong hadlang na naghihiwalay sa kanila ng mga dekada ng kasinungalingan at paghihirap. Si Michelle nakadamit sa kanyang simpleng damit,
Ngunit may dignidad ay naglagay ng folder ni Patrick at ang litrato ng kanyang ina sa mesa. Hindi ako pumunta rito para humingi ng mana o pera, Ginoong Yamamoto. Sinimulan ni Michelle ang kanyang tinig ay malamig at malinaw tulad ng prose na sinanay niya. Nandito ako para sa dalawang bagay. Una, para sa katotohanan tungkol sa aking ina, si Lourdes. At pangalawa, para sa hustisya, para sa land grab. Tumingin si Daniel sa kanya, ang kanyang mga mata ay nanlulumo. Michelle, ang tingin mo sa akin ay isang halimaw. At siguro tama ka. Ngunit ang katotohanan ay mas komplikado pa. Hindi ko inaasahan na mahalin mo ako, mariing sabi ni Michelle. Inaasahan ko na ipaliwanag mo kung bakit pinili mo ang krimen ng iyong pamilya kaysa sa dangal ng aking ina. Dahan-dahang tumayo si Daniel at lumapit sa bintana. Ang kanyang silweta ay naging itim sa liwanag ng araw. Ang land grab, ito ang kasamaan na pinagsaluhan ng mga Yamamoto at Nakamura sa loob ng maraming henerasyon. Hindi lang yon tungkol sa lupa. Iyon ay tungkol sa kontrol. Ang aking ama ay isang walang pusong negosyante. Nang matuklasan ni Lourdes ang mga dokumento, nagkaroon siya ng kapangyarihan para sirain ang dalawang pamilya. Nagmamakaawa siya sa akin. Gusto niyang gamitin namin ang mga ebidensya para ibunyag ang lahat. Ngunit ng panahong iyon, nagbanta ang aking pamilya na sisirain nila si Lourdes at ang anak niya, ikaw, kung hindi ko siya iiwan. Gusto nila siyang patayin, Michelle. Kaya ko siyang iniwan dahil naniwala ako na ang aking pagkawala ang kanyang proteksyon. At anong nangyari, tanong ni Michelle. Nanginginig ang boses. Namuhay siya ng mahirap. Nagtrabaho hanggang sa ikasakit niya, namatay ng mag-isa na walang karangalan sa pangalan. Iyon ba ang proteksyon? Bumagsak si Daniel sa upuan, ng kanyang mukha ay naging maskara ng pagdurusa. Hindi ko alam na naging ganoon ang kapalaran niya. Binigyan ko siya ng sapat na pera. Susi sa vault na may mga ginto at pera. Ngunit, ninakaw yon ng aking tiyuhin. Bago pa man siya makaalis sa Japan, hinarang ng aking pamilya ang lahat ng tulong. Wala siyang nakuhang pera. Ang tanging bagay na dala niya, patuloy ni Daniel, ang kanyang boses ay tila nagpupumilit, ay ang katotohanan. Ang ebidensya ng land grab, itinago niya iyon at iyon ang susi sa lahat. Inilabas ni Michelle ang maliit lumang susing bronze mula sa leather box ng kanyang ina. Ipinakita niya ito kay Daniel. Ito ba ang susi na patitig si Daniel? Sa susi, tila ito ay isang relic mula sa nakaraan. Oo, iyan ang susi sa vault sa Imperial Bank of Tokyo. Ang vault na yan ay naglalaman ng mga orihinal na titulo ng lupa at mga legal na dokumento na magpapatunay sa land grab at magpapabagsak sa parehong pamilya, ang Yamamoto at Nakamura. Tumingin si Daniel kay Michelle, ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng kalungkutan, pagsisisi at pagpapasiya. Ngayon, Michelle, oras na para ako naman ang kumilos ng may karangalan. Ang kasalanan ng aking ama ay hindi magiging kasalanan ko. Ipaglalaban ko ang iyong ina. Ipaglalaban ko ang land grab. At ang tanging paraan para magawa yan ay ang gamitin mo ang susi. Ako, oo. Dahil ikaw ang kanyang tagapagmana sa lahat ng bagay. At dahil alam ko na may kakayahan ka na harapin ang mga ito. Tumingin siya sa folder ni Patrick. Mayroon ka ng mga ebidensya na si Roberto Salazar ay ginagamit ni Desiree Nakamura. Si Desiree, ang iyong pinsan, ay gagawin ang lahat para sirain ka. Kailangan mong maging matatag. Ang susi ay hindi para sa pera. Ang susi ay para sa hustisya. Huminga ng malalim si Daniel at kinuha ang kanyang telepono. Nagsimula na akong gumawa ng hakbang, Michelle. Nagbigay ako ng legal statement sa aking mga abogado sa Tokyo. Kinikilala kita bilang aking anak batay sa DNA test na ginawa ko ng palihim sa mga hibla ng buhok ng iyong ina noong nakita ko ang litrato mo sa balita. Sa loob ng ilang araw ang iyong pangalan ay magiging Michelle Yamamoto. Tumayo si Michelle, hindi makapaniwala sa pagbabago ng kanyang buhay. Hindi ko alam kung ano ang dapat kong isipin. Hindi ko alam kung mapapatawad kita. Huwag mo akong patawarin, sabi ni Daniel, humihingi ng tawad.
Ngunit bigyan mo ako ng pagkakataon na makasama ka. Hayaan mo akong magbigay sa iyo ng proteksyon. Ngayon, sumama ka sa akin sa Tokyo. Huwag mong gawin ito para sa akin. Gawin mo ito para kay Lourdes. Gawin mo ito para sa land grab. Nang lumabas sila sa pribadong silid si Gloria at Kenji, ay naghihintay na may pag-aalala. Ngunit may isang lalaki pa ang dumating, isang matangkad, eleganteng babae na may matatalim na mga mata. Siya ay may kasamang 2 abogado at ang kanyang aura ay malamig at dominante. Siya, si Desiree Nakamura. Tio Daniel, bati ni Desiree, ang kanyang maunang ngiti ay artipisyal. Hindi ko akalain na makikita kita rito kasama ang empleyadong nagpapahiya sa atin. Tumingin siya kay Michelle, puno ng puot. Ang tingin mo ba sa pagdating ng tiyo mo ay magiging tagapagmana ka na? Ang iyong ina ay isang traidor. At ang land grab, iyan ay kasinungalingan. Desiree Mariing, sabi ni Daniel. Huwag mong subukan. Alam kong ikaw ang nag-utos kay Roberto Salazar. Ngumiti si Desiree. Patunayan mo. Ngunit narito ako upang babalaan ka, Michelle Montoya. Hindi ka makakapunta sa Tokyo. Kung maglakas loob kang pumunta, sisirain ko ang lahat ng mahalaga sa'yo. Si Michelle na may bagong lakas at layunin ay humakbang pasulong, tinitigan ng kanyang pinsan. Masyado kang huli, Desiree, matapang na, sabi ni Michelle. Hindi ako matatakot. At ang iyong pagkagahaman at inggit ay hindi na magiging hadlang. Hindi lang land grab ang gusto kong ipakita sa mundo. Gusto kong ipakita kung gaano ka kasama. Magkita na lang tayo sa Tokyo, pinsan. Ang pagtatapos ay ang paghaharap ng 2 babae, ang tagapagmana ng liwanag at ang tagapagmana ng dilim sa gitna ng konsulado. Ang labanan ay inilipat na sa Tokyo. Ang pahayag ni Michelle sa konsulado ay umalingaw-ngaw sa mundo ng negosyo na parang tsunami. Agad na inilabas ni Daniel Yamamoto ang isang press release na nagkukumpirma ng kanyang paternity at ang kanyang intensyon na kilalanin si Michelle bilang kanyang tanging legal na anak. Ito ay fireworks sa Japan. Ang paglitaw ng isang tagapagmana na hindi alam ng lahat ang sumira sa mga plano ng mga executive at abogado ng Yamamoto at Nakamura. Si Desiree Nakamura na ngayon ay nasa Manila pa rin, ay desperadong sumagot. Nagpatawag siya ng biglaang press conference sa isang marangyang hotel na pinili niyang gawing battleground laban kay Michelle. Ang babaeng ito, si Michelle Montoya, sabi ni Desiree sa mga kamera, ang kanyang tinig ay malamig at kontrolado. Ay isang oportunista. Ginamit niya ang pagkasabidor niya upang manligaw sa aking Tio Daniel na ngayon ay matanda na at emosyonal. Ang aking Auntie Lourdes, ang ina ni Michelle, ay isang traidor na nagdala ng kahihiyan sa aming pamilya. Walang legal na karapatan ang anak niya sa anumang mana, lalo na sa mga lihim na dokumento. Samantala, si Michelle ay nagpaplano ng pag-alis patungong Tokyo kasama si Daniel at Gloria. Ang mga abogado ni Daniel ay nagtatrabaho ng mabilis upang secure ang kanyang visa at security. Sana ay hindi mo pinansin si Desiree. Sabi ni Daniel na ngayon ay mas kalmado at handang protektahan si Michelle. Kailangan kong harapin siya. Ang mamariing sabi ni Michelle. Ang inaasahan niya ay magtago ako. Ang inaasahan niya ay masiraan ako ng loob. Pero hindi na. Wala na akong dignidad na kailangan kong protektahan dahil kinuha na niya yon sa akin. Ngayon, gusto kong ipakita sa kanya na ang land grab ay hindi matatakasan. Isang gabi, bago sila umalis patungong Tokyo, nakatanggap si Michelle ng isang lihim na mensahe. Ito ay mula sa isang burner phone na ibinigay sa kanya ni Patrick. Meet me, Hotel Imperial Suite, 2401. Ngayon na, huwag kang magdala ng kahit sino. Alam ni Michelle kung sino ito. Desiree. Kahit na nagbabala si Gloria at Daniel, nagpasiya si Michelle na pumunta. Ang kanyang pagtungo ay hindi dahil sa pagmamadali, kundi dahil sa pagkilala na ang labanang emosyonal ay mas mahalaga kaysa sa legal battle sa Tokyo. Kailangan niyang sirain ang moral ni Desiree. Pumasok si Michelle sa penthouse suite ng Hotel Imperial. Ang suite ay napakalaki
at punong-puno ng mamahaling kagamitan na tila isang simbolo ng kayamanan na itinayo sa kasinungalingan. Si Desiree ay naghihintay na nakasuot ng isang mamahaling dress, hawak ang isang baso ng pulang alak na katayo, malapit sa malaking bintana na nagpapakita ng kalawakan ng Maynila. Alam kong darating ka. Pinsan ngumiti si Desiree, ang kanyang nangiti ay walang init. Pumunta ako rito para makita ang tunay na halimaw, matapang na sagot ni Michelle. Hindi na ang empleyadong ginagamit para sa paghugas ng baso, kundi ang babaeng lumaki sa selos at inggit. Inggit, tumawa si Desiree. Ano ang kailangan kong kainggitan sa'yo? Ang ina mo ang traidor ay nag-iwan ng utang at kahihiyan. Ang tanging mana mo ay ang miserable mong buhay. Hindi ako ang inggit sa iyo, Desiree Mariing, sabi ni Michelle. Ikaw ang inggit sa akin dahil mahal na mahal ni Lourdes ang kanyang sariling anak at iniwan kanya para sa katotohanan. Ang land grab ang dahilan. Hindi lang tungkol sa pag-ibig kundi tungkol sa katarungan at hindi mo yon matatanggap. Sumiklab ang galit ni Desiree. Tila isang shockwave ang sumabog sa kanyang mukha. Wala kang alam, sigaw ni Desiree. Ang kanyang boses ay tila isang hiss. Mahal na mahal ko si Tita Lourdes, ngunit traidor siya at sinisira mo ang lahat. Kinukuha mo ang aking posisyon. Kinukuha mo ang apelyido ko. Mabilis na lumapit si Desiree. Bago pa man makakilos si Michelle, isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ni Michelle. Napakalas ng tunog, tila bumasag ang salamin. Napasigaw si Michelle sa sakit. Ngunit hindi siya umatras. Nanatili siyang nakatayo, dumugo ang gilid ng labi. Ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling matigas. Iyan ang para sa kahihiyahiyan na dinala ng iyong ina sa aming pamilya, sigaw ni Desiree, namumula ang muka sa galit. Ang sampal na yan, sabi ni Michelle, ang kanyang tinig ay puno ng lamig at pagkasira ay ang katibayan ng land grab. Iyan ang ginagawa ng mga duwag na hindi kayang harapin ang katotohanan. Ang mga salita ni Michelle ay tila karayom na tumusok sa puso ni Desiree. Nakita ni Desiree na hindi siya natalo. Ang sampal ay lalo lamang nagpalakas kay Michelle. Mayroon akong susi. Desiree, patuloy ni Michelle, kinuha ang maliit na susing bronze mula sa kanyang bulsa at ipinakita sa kanya. At pupunta ako sa Tokyo. At magpapabagsak ako ng imperyo. Nang hina si Desiree, umatras ang kanyang mukha ay naging puti. Tila nakita niya ang kanyang sarili sa larawan ng land grab. Hindi mo magagawa. Magagawa ko, Mariing, sabi ni Michelle. At pupunta ako roon kasama si Daniel Yamamoto na handa nang sirain ang sarili niyang pamilya. Para sa katotohanan, mag-ingat ka, Desiree. Dahil ang karma ay hindi matatakasan. Nagmadaling umalis si Michelle sa suite. Dala ang sakit sa kanyang pisngi, ngunit ang kanyang puso ay puno ng determinasyon. Alam niyang ang sampal na yon ay ang huling atake ni Desiree bago ang legal battle sa Tokyo. Pagkalabas niya, tumawag siya kay Daniel. Ang kanyang tinig ay may matinding kontrol. Ama, nakahanda na ako. Mag-book na ng private jet. Kailangan nating umalis agad. Gusto ni Desiree na pigilan tayo sa paliparan. Hindi alam ni Michelle sa kabilang linya si Desiree ay tumawag na rin kay Roberto Salazar. Roberto, sigaw ni Desiree, galit na galit. Huwag mong hayaan na makaalis si Michelle Montoya. Gumawa ka ng skandal. Ipagbanta mo ang lahat. Hindi siya dapat makarating sa Tokyo ng buhay. Ang pag-alis patungong Tokyo ay hindi na lamang isang biyahe, kundi isang misyon na may mataas na stakes. Nagtipon si Michelle, Daniel at Gloria sa isang secret departure lounge sa pribadong bahagi ng International Airport. Ang private jet ni Daniel ay handa na. Ang kapaligiran ay tense at ang bawat isa sa kanila ay alam na si Desiree Nakamura ay gagawin ang lahat para pigilan sila. Hinawakan ni Gloria ang kamay ni Michelle. Ang mukha mo, Michelle. Masakit ba? Ang sakit ay panandalian lang. Inay Mariing, sagot ni Michelle. Ang dangal ko ay hindi niya kayang sampalin. Ang kanyang pisngi ay namumula pa rin, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling matigas. Bago pa man sila sumakay sa eroplano, dumating si Patrick Paredes, ang reporter, tumatakbo pawisan.
May dala siyang folder at may ekspresyong seryoso. Michelle Ginoong Yamamoto sandali. Huminga siya ng malalim. Hindi na ako makapaghintay pa. Mayroon akong impormasyon. Ibinuklat ni Patrick ang folder. Si Roberto Salazar. Sinabi ni Desiree sa kanya na gumawa ng huling harang. Nag-file siya ng absurd na reklamo, fraud at embezzlement gamit ang ilang maling documents upang maglabas ng warrant para sa pag-aresto kay Michelle. Gusto niyang ma-detain ka kaya hindi ka makakarating sa Tokyo. Nagulat si Daniel. Hindi ito legal. Ang land grab at ang scandal lahat ay nasa balita na. Ang court system ay mabagal, Ginoong Yamamoto, sabi ni Patrick. Ang media ay mabilis ngunit ang politika ay mas mabilis. Ang mga connection ni Salazar ay malalim. Ang warrant ay nasa mga kamay na ng mga corrupt official dito sa airport security. Sa sandaling makita kanila, aarestuhin kanila, lumingon si Michelle sa jet. Ang kanyang kalayaan at ang hustisya para sa land grab ay nasa kabilang dako na. May paraan ba, Patrick? Tanong ni Michelle. Ngumiti si Patrick, ang kanyang mga mata ay nagningning. Mayroon. Ang pamilya ko ay hindi lamang biktima ng land grab, Michelle. Marami sa amin ang nagtrabaho sa Department of Justice. Mayroon akong koneksyon na hindi kayang sirain ni Salazar o ni Desiree. Sa loob ng 1 oras ang warrant ay magiging void. Ngunit hindi tayo makapaghintay. Kailangan mong sumakay sa eroplano. Ako na ang bahala rito. Inabot ni Patrick ang kamay ni Michelle. Gawin mo ito, Michelle. Ipagpatuloy mo ang ipinaglaban ng iyong ina. Sa sandaling makita kanila, babasagin nila ang iyong moral. Salamat, Patrick, malungkot na sabi ni Michelle. Ang land grab. Matutupad ko ang land grab. Ipinapangako ko ang land grab ay matatapos na. Nagsimula silang maglakad patungo sa gangway. Si Daniel ay lumakad sa harap ni Michelle. Si Gloria at Kenji ay nasa likuran tinitingnan ang paligid. Nang makalapit sila sa pintuan ng eroplano, biglang may 2 opisyal ng pulisya ang humarang sa kanila. Stop, Miss Michelle Montoya. Mayroon kaming warrant para sa iyong pag-aresto, fraud at embezzlement. Sigaw ng isang opisyal, inilabas ang kanyang ID at ang warrant. Si Daniel Yamamoto ay nag-ingay at handa siyang makipaglaban. Ngunit pinigilan siya ni Michelle. Wala akong ninakaw, matatag na, sabi ni Michelle. Iyan ay kasinungalingan. Si Roberto Salazar ang nagnakaw sa amin. Biglang isang malakas na tinig ang umalingaw-ngaw mula sa lounge. Hindi. Ang warrant na yan ay void. Ito ay bahagi ng isang mas malaking conspiracy. Lumabas si Patrick Paredes kasama ang 3 opisyal na may ID mula sa National Bureau of Investigation, BI. Sa kanilang gitna ay isang lalaking nakasuot ng napakakintab na suit, si Attorney Marco Villanueva, isang piskal ng federal. Sino katanong ng opisyal? Ako ang piskal na si Marco Villanueva. Sigaw ng piskal, ang kanyang tinig ay nagpapakita ng awtoridad. Si Roberto Salazar ay inaresto kaninang umaga dahil sa multiple counts of corruption, bribery at conspiracy na konektado sa land grab at sa pamilya Nakamura. Ang warrant na yan ay bahagi ng kanyang scheme upang takasan ang katarungan. Ang mga opisyal na humahadlang ay natulala, natatakot sa investigasyon ng NBI. Ngunit bago pa man makahinga ng maluwag si Michelle, biglang may isang tao ang nagpakita. Si Roberto Salazar. Hindi siya inaresto. Siya ay lumabas mula sa isang private office. May ngiti ng tagumpay sa kanyang mukha. Hindi ako inaresto. Sigaw ni Salazar lumapit sa mga pulis. Ang NBI ay kasinungalingan. Ang lahat ng ito ay scheme ni Desiree upang sirain ako. Hindi ako alis. Aarestuhin ko ang serbidor na ito. Ngunit si Piskal Villanueva ay hindi natakot. Kinuha niya ang kanyang telepono at may ipinakita. Ginoong Salazar, ang mga financial record at emails mo, ang ebidensya ng pagbabayad ni Desiree sa iyo ay nasa global press na. At ngayon narito ang katibayan ng iyong pag-aresto. Lumingon si Piskal Villanueva sa mga NBI agents. Arestuhin si Roberto Salazar, harangin ang kanyang pagtakas. Siya ay fugitive, nagsimula ang chaos. Ang mga NBI agents ay tumakbo patungo kay Salazar. Si Salazar ay sumigaw tumakbo at sinubukang makatakas, ngunit nahuli siya. Isang agent ang nag-cuff kay Salazar. Si Salazar ay sumigaw sa galit at kahihiyan. Michelle,
Huwag kang magsaya. Ito ay hindi matatapos, sigaw ni Salazar habang kinakaladkad siya. Ang buong private lounge ay naging theater ng justice. Si Michelle ay nanatiling nakatayo, hindi makapagsalita. Pinapanood ang pagkatalo ng kanyang kaaway. Tumango si Patrick kay Michelle. Iyan ang hustisya, Michelle. Ngayon umalis na kayo. Handa na ang land grab na magsimula. Tumulo ang luha sa mata ni Michelle. Ang sampal sa kanyang pisngi ay nagbigay ng sakit. Ngunit ang pag-aresto kay Salazar ay nagbigay ng kasiyahan sa kanyang puso. Salamat, Patrick, pabulong, nasabi ni Michelle. Nang sumakay si Michelle, Daniel at Gloria sa eroplano, ang huling nakita ni Michelle ay si Roberto Salazar na nakaposas at hiyaw na hiyaw sa galit. Ang jet ay nagsimulang tumakbo sa runway. Ang huling harang ay nasira. Ang land grab ay naghihintay na sa Tokyo. Ang private jet ay lumipad sa ibabaw ng karagatang Pasipiko, isang sinag ng kapayapaan pagkatapos ng chaos sa Manila International Airport. Sa loob ng eroplano, ang kapaligiran ay nagbago mula sa tensyon tungo sa isang malalim na pag-iisip. Nakaupo si Michelle sa isang malambot na silya, hawak ang leather box ng kanyang ina at ang folder ni Patrick. Si Daniel, ang kanyang ama, ay umupo sa kanyang tabi. Sa kauna-unahang pagkakataon, hindi sila kaaway o biktima, kundi magkasama na naghahanda para sa isang laban. Ang pag-aresto kay Salazar, iyan ang katapusan ng evil empire ni Desiree sa Pilipinas, sabi ni Daniel, tila nakahinga ng maluwag. Ngayon Tokyo na. Hindi ko alam kung paano ka mapapatawad, sabi ni Michelle, ang kanyang tinig ay malungkot. Ngunit ngayon, naintindihan ko kung bakit kanya minahal. Ikaw ay lumalaban para sa kanya. Ang aking paghihirap ay panandalian, Michelle, sabi ni Daniel. Ang kanyang paghihirap ay panghabang buhay. Ang aking penance ay ang hustisya para sa land grab. Hinawakan ni Daniel ang kamay ni Michelle. May gusto akong ipakita sa iyo, iha. Inilabas ni Daniel ang isang lumang journal mula sa kanyang bag. Ito ay isang journal na ibinigay sa kanya ni Lourdes bago siya umalis sa Japan. Ito ang journal ni Lourdes. Hindi niya ito nadala nang umalis siya. Nakita ko ito sa lumang bahay ng aking ina. Narito ang lahat ng mga lihim at katotohanan na hindi niya sinabi sa iyo. Binuklat ni Michelle ang journal. Sa gitna ng mga journal entries, mayroon siyang nakita isang larawan ni Desiree noong bata pa, nakangiti at nakayakap kay Lourdes. Sa ibaba ng larawan, mayroong handwritten note ni Lourdes, "Minamahal kong Desiree, huwag kang magalit. Mahal na mahal kita. Ngunit ang land grab ay kailangang matapos at ang land grab ay kasalanan ng aking pamilya. Hindi mo ito maintindihan ngayon. Ngunit sana, balang araw, maging hero ka na tulad ko. Huwag mong sirain ang land grab. Kailangan itong itama." Tumulo ang luha sa mata ni Michelle. Si Desiree, hindi niya ako galit lang. Nasaktan siya. Inakala niyang traidor ang kanyang idolo. Ang kanyang paghihiganti ay isang benggansa. Ito ang lihim na benggansa ni Desiree. Ang pag-ibig na naging puot, sabi ni Daniel. Ngunit sa Tokyo, matatapos na ang benggansa na yan. Pagdating sa Tokyo, ang paliparan ay punong-puno ng media at security. Si Michelle at Daniel ay agad na dinala sa Imperial Bank of Tokyo, isang lumang gusali na may malalim na kasaysayan. Ang vault ni Lourdes ay nasa high security section, sabi ni Daniel. Hindi ito matitibag. Sa silid ng vault, naghihintay na ang mga Japanese lawyers ni Daniel. Ang banker ay naglabas ng isang maliit na safety deposit box. Ito ang box 407, ma'am. Ito ay nakarehistro kay Lourdes Nakamura na may contingency na ikaw lang ang makakapagbukas nito, sabi ng banker. Ang sandali ng katotohanan ay narito na. Inilabas ni Michelle ang susing bronze mula sa leather box. Ang kanyang kamay ay nanginginig. Inilagay niya ang susi sa keyhole at dahan-dahan umiikot ito nang may isang malakas na click. Ngunit bago pa man niya mabuksan, bumukas ang pinto ng silid. Si Desiree Nakamura ay dumating kasama ang kanyang mga Japanese lawyers. Lahat ay galit na galit at kontrolado. Hindi mo yan pwedeng buksan, sigaw ni Desiree. Desiree, wala kang karapatan dito, galit na sigaw ni Daniel. Mayroon akong karapatan, sigaw ni Desiree.
at nagpakita siya ng legal document. Ang power of attorney, ang box 407 ay nasa ilalim ng legal hold. Ang claim ni Michelle ay void. Ang kanyang ina ay walang legal na karapatan. Ang documents ni Michelle ay fake. Ang banker ay nag-aalangan tumingin sa document ni Desiree. Ang document ay authentic at legal. Ang box 407 ay sealed, sabi ng banker. Hindi ito pwedeng buksan hanggang sa magdesisyon ng korte. Si Michelle ay naramdaman ang pagbagsak ng kanyang puso. Ito ang lihim na benggansa ni Desiree, ang legal scheme. Ngunit naalala ni Michelle ang kanyang pagsasanay sa wika at ang mga lihim na turo ni Lourdes. Ang document na yan ay fake, matapang na, sabi ni Michelle sa Japanese. Anong alam mo, servant, tawa ni Desiree? Alam ko ang lihim na wika ng land grab, Desiree, sabi ni Michelle. Ang power of attorney na yan ay valid, ngunit hindi mo pwedeng gamitin yan. Sa box 407, kinuha ni Michelle ang document at itinuro ang isang clause sa wikang Hapon. Ang box 407 ay isang specific vault na itinatag bago pa man magsimula ang land grab. Ang legal standing nito ay hiwalay sa lahat ng corporate assets ng Nakamura. Ito ay Lourdes Nakamura, private asset. Walang power of attorney ang makakapigil sa sole beneficiary ako, nagitla si Desiree. Hindi niya inasahan ang ganitong kaalaman sa legal jargon ng Hapon mula kay Michelle. Ang clause na yon ay ancient at obscure. Isa itong lihim na alam lamang ni Lourdes. At isa pa, sigaw ni Michelle. Kinuha niya ang journal ni Lourdes at binuklat ito sa litrato ni Desiree. Ito ang ebidensya ng pag-ibig. Hindi kanya galit. Gusto niyang iligtas ka mula sa land grab. Kaya buksan mo ang vault. Ang aking ina ay hero. Nagsimulang mag-alinlangan ng banker. Tumango siya. Tama ang Miss Yamamoto. Ang sole beneficiary ang may final decision. Isang malakas na click ang tunog. Binuksan ni Michelle ang box 407. Sa loob ng vault, mayroong mga folder na may titulong Katibayan ng Land Grab. At sa ibabaw may isang sealed letter na nakasulat para sa aking mahal na anak Michelle. Gawin mo ang tama. Si Desiree ay sumigaw puno ng galit at pagkatalo. Alam niyang tapos na ang lahat. Biglang kinuha ni Desiree ang baso ng tubig sa lamesa at ibinuhos ito kay Michelle. Hindi mo ako matatalo. Anak ng traidor, sigaw ni Desiree. Ang tubig ay dumaloy sa muka at damit ni Michelle. Ngunit si Michelle ay nanatiling nakatayo, walang galaw. Dahan-dahan kinuha niya ang panyo at pinunasan ang kanyang muka. Gusto mong malaman kung ano ang nararamdaman ko, Desiree? Matapang na, sabi ni Michelle. Ang tubig na ito ay ang luha ng land grab. Ngayon matatalo ka. Dahil hindi ako natalo sa ang hardin at hindi ako matatalo rito. Ang hustisya ay matutupad na. Ang kanyang pagpapasiya ay nagpatindi sa galit ni Desiree. Sa isang rage, sinubukan ni Desiree na agawin ang mga folder, ngunit hinarangan siya ni Daniel at ng mga security guards. Ang laban ay nagsimula na. Ang silid ng vault sa Imperial Bank of Tokyo ay naging isang scene ng high-stakes na labanan. Si Desiree na ngayon ay wala ng pag-asa, ay sumisigaw, nagpupumiglas sa mga security guards na humaharang sa kanya. Pakawalan niyo ako. Mga traidor, akin yan. Akin ang lahat, sigaw ni Desiree sa Hapon. Ang kanyang mukha ay namumutla sa galit at takot. Si Michelle, nakatayo malapit sa vault, ay pinunasan ang natirang tubig sa kanyang mukha. Ang kanyang damit ay basa, ngunit ang kanyang diwa ay hindi natinag. Sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman niya ang isang kasiyahan, ang pakiramdam ng isang laban na nanalo na hindi sa pamamagitan ng lakas, kundi sa pamamagitan ng dignidad at katotohanan. Hustisya na ang nagsasalita ngayon. Desiree, malamig na, sabi ni Michelle. Ang mga security guards ay dinala si Desiree palabas ng silid. Ngunit bago pa man siya makaalis, tumingin siya kay Michelle ng may matinding puot at pagbabanta. Hindi pa tapos, walang makakatalo sa mga ancestors ko. Iyan ay kasinungalingan, sigaw ni Desiree at nawala siya. Sa loob ng silid si Daniel ay huminga ng maluwag. Iyan ay tapos na. Ngayon Michelle, ang mga dokumento. Iyan ang land grab. Maingat na kinuha ni Michelle ang folder
na may markang katibayan ng land grab. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig hindi sa takot, kundi sa bigat ng kasaysayan. Binuksan niya ang folder. Sa loob ay may mga lumang titulo ng lupa na may mga pangalan ng pamilya na hindi niya kilala. Mayroong mga sulat kamay na testimony ng mga empleyado na nagsisisi sa kanilang ginawa. At ang pinaka-shocking, isang sealed corporate memo na nagdedetalye kung paano nilinlang ng mga Yamamoto at Nakamura ang mga local government officials sa Pilipinas at sa iba pang bansa. Ito ang katotohanan. Bulong ni Daniel ang kanyang tinig ay may matinding kalungkutan. Ang pundasyon ng ating imperyo ay itinayo sa kataksilan at kasakiman. Ang aking ina, maringis sabi ni Michelle, sinabi niya sa akin na hindi siya umalis dahil sa galit. Umalis siya dahil gusto niyang makita ang hustisya. Ngunit may isang final document pa si Michelle na nakita. Ito ay isang map ng isang lugar sa Batangas, isang lugar na familiar kay Patrick Paredes. Ito ang lugar kung saan kinuha ang lupain ng pamilya Paredes, sabi ni Michelle. Ang kanilang mga titulo ay nandito, hindi na land grab. Ito ay pagbabalik sa sumunod na 2 oras. Si Michelle at Daniel ay nagtipon ng press conference sa Tokyo. Ang lugar ay punong-puno ng mga international media. Si Gloria at Kenji ay naroon kasama ang mga lawyers na handang labanan ang lahat ng legal counterattack ni Desiree. Lumabas si Michelle suot ang kanyang business suit at ang kanyang mukha ay may dignidad na nagmumula sa katotohanan. Sa kanyang tabi, si Daniel Yamamoto ay nakatayo, ang kanyang ekspresyon ay may pagsisisi at tapang. Magandang umaga sa inyong lahat. Sinimulan ni Michelle ang kanyang tinig. Ay malinaw at matatag, nagdudulot ng katahimikan sa silid. Ang aking ina, si Lourdes Nakamura Yamamoto Jerome, ay namatay nang may dalang isang lihim ang land grab. Ngayon, matatapos na ang lihim na iyan. Itinaas ni Michelle ang folder ng ebidensya. Ang mga dokumento na ito ay nagpapatunay na ang mga Yamamoto at Nakamura ay nagtayo ng kanilang mga imperyo sa pamamaguan ng pagnanakaw ng lupa mula sa mga inosenteng pamilya sa buong Asya. Ito ang original deeds at testimony na nagpapatunay sa krimen. Ang media ay sumigaw sa pagka-shock. Ngayon ako, si Michelle Yamamoto. Patuloy ni Michelle ay isusuko ang lahat ng ebidensya sa International Court. Hindi ito tungkol sa mana o pera. Ito ay tungkol sa hustisya at katotohanan. Ang bawat cent ng land grab ay ibabalik sa mga pamilya na inagawan. Ang mga lupain na ninakaw ay ibabalik sa mga orihinal na may-ari. Ang land grab ay matatapos na. Ang press conference ay nagdulot ng isang global scandal. Agad na bumagsak ang stock prices ng Nakamura at Yamamoto. Si Desiree Nakamura ay inaresto sa airport habang sinusubukang tumakas mula sa Japan. Ang climax ay naganap nang dalhin si Desiree sa presinto. Nakasalubong niya si Michelle sa daan. Natatalo ka na, Desiree, mariing sabi ni Michelle. Ang galit ko ay hindi pa tapos, sigaw ni Desiree at kinuha niya ang isang baso ng inuming galing sa mesa ng pulis at ibinuhos ito kay Michelle. Ang inumin ay dumaloy sa muka at damit ni Michelle. Ito ay isang huling desperadong atake. Ngunit si Michelle ay nanatiling kalmado. Dahan-dahan kinuha niya ang kanyang panyo at pinunasan ang kanyang muka. Ang dugo ng land grab ay hindi pwedeng linisin ng inuming iyan, Desiree, sabi ni Michelle. Ang sakit ng aking ina ay katotohanan. Ang iyong selos ay kasalanan. Ginamit mo ako para sirain ang pamilya ko. Traitor ka, sigaw ni Desiree. Hindi ako traitor, sabi ni Michelle. Ako ang tagapagmana ng dangal. Ang aking ina ay isang hero at ikaw ay isang biktima ng land grab. Ang benggansa mo ay tapos na. Ang mga pulis ay kinaladkad na si Desiree. Si Desiree ay sumigaw sa galit at pagkatalo. Si Michelle ay nanatiling nakatayo. Hawak ang folder ng katotohanan. Ang benggansa ni Desiree ay tapos na, ngunit ang misyon ni Lourdes ay katatapos lang. Ang mga sumunod na linggo ay naging kasaysayan. Ang mga dokumento ng land grab na inilabas ni Michelle sa Tokyo
ay lumikha ng isang earthquake sa mundo ng negosyo at politika. Ang mga kumpanya ng Yamamoto at Nakamura ay napilitang magbayad ng compensation sa 17 pamilya sa Pilipinas at iba pang bansa na inagawan ng lupa at karapatan. Si Desiree Nakamura ay nilitis sa Tokyo at napatunayang nagkasala sa mga kasong conspiracy at obstruction of justice. Bago siya dinala sa bilangguan, humingi si Michelle ng isang pribadong pagpupulong. Sa prison visiting room si Desiree ay nakaupo, mukhang pagod at talunan. "Bakit ka pa nagpunta rito?" tanong ni Desiree. Ang kanyang tinig ay malamig. "Dahil mahal ka ng aking ina." Desiree, malumanay na, sabi ni Michelle. Sa kanyang journal sinabi niya na, "Hero ka. Ang iyong benggansa ay isang iyak ng pag-ibig na naging galit." Tumulo ang luha sa mata ni Desiree. Inakala ko na traitor siya. Akala ko, kinuha mo ang lahat sa akin. "Ang pag-ibig ay hindi kailanman naging utang, Desiree," mariing sabi ni Michelle. "At ang land grab ay kasalanan ng ating mga ancestors. Ang aking ina ay hero dahil sinira niya iyon. Sana makita mo ang liwanag pagkatapos ng dilim." Ang legal process ay matagal ngunit ang resulta ay malinaw. Ang land grab ay natapos. Si Daniel Yamamoto ay nagretiro mula sa corporate world at inialay ang kanyang sarili sa restitution. Sa isang pangunahing press conference sa Manila, humarap si Michelle sa mundo, hindi na bilang serbidor, kundi bilang isang advocate para sa katarungan. Sa kanyang tabi ay si Daniel, Gloria at Kenji. Ang kanyang final decision ay ang pinakamalaking shock sa lahat. Ang mana na ibinigay sa akin ng aking ama, si Daniel Yamamoto, ay legal at napakarami sinimulan ni Michelle. Ang kanyang tinig ay puno ng dignidad. Ngunit ang kayamanan na itinayo sa kataksilan ay hindi ko tatanggapin. Ang mga corporate shares at posisyon sa Yamamoto Corp ay hindi ko tatanggapin. Nag-ingay ang media. Sa halip ang personal assets na legal na naipon ng aking ama at ang lahat ng restitution funds ay gagamitin sa pagtatatag ng Lourdes Nakamura Foundation. Ang Lourdes Nakamura Foundation ay hindi para sa mga mayayaman. Ito ay itinatag para sa mga pamilyang Pilipino at Asyano na inagawan ng lupa at karapatan ng mga corporate giant. Ipaglalaban namin ang dangal. Ipaglalaban namin ang hustisya. Ang ovation ay malakas. Ang mga tao ay sumigaw sa tuwa at kaligayahan. Sa gabi, si Michelle, Daniel at Gloria ay bumisita sa sementeryo kung saan nakalibing si Lourdes. Ang kanyang puntod na dati ay simple ngayon ay ginawang isang marangal na mausoleum, isang simbol ng isang bayani. "Nagtagumpay ka, Lourdes," pabulong na sabi ni Gloria, umiiyak. "Ang iyong misyon ay natapos na." Si Daniel ay lumapit sa puntod, humahawak sa mga bulaklak. "Hindi na ako ang duwag na nag-iwan sa iyo, Lourdes. Ngayon ako ang ama na nagmamahal sa kanyang anak." Si Michelle ang iyong obra maestra. Si Michelle ay lumapit sa puntod ng kanyang ina. Dinala niya ang leather box at ang bronze key. "Inay," malumanay na sabi ni Michelle, "ang land grab ay tapos na. Ang hustisya ay natupad na. Ngunit ang aking misyon ay hindi pa. Ang Lourdes Nakamura Foundation ang iyong legacy. At ngayon, magiging ako ang iyong liwanag sa dilim." Bago sila umalis, inilagay ni Michelle ang leather box sa tabi ng puntod ng kanyang ina na may kasamang larawan ni Patrick Joy, ang kanyang kaibigan sa Anghardin, at ang dating manager na si Lorenzo Figueroa na ngayon ay isang volunteer sa foundation. Ang kanyang dating boss si Lorenzo ay lumapit sa kanya sa press conference at humingi ng taos-puso na tawad. Ang lahat ay nasa tamang lugar na. Huminga ng malalim si Michelle. Humarap siya sa kalangitan. Ang araw ay nagtatapos at ang sunset ay nagbibigay ng liwanag at kapayapaan. "Mahal kita, inay," pabulong na sabi ni Michelle. Ang kanyang buhay na minsan ay puno ng dilim at kahirapan ngayon ay may liwanag at layunin. Si Michelle, ang dating serbidor, ay naging Michelle Yamamoto, ang tagapagmana ng katotohanan at hustisya. Ang kanyang misyon ay natapos. Ang kanyang liwanag ay nagsimula na.